Paano ko nahuli ang isda nito gamit ang isang Japanese na fishing technique? Tara, panoorin mo ang video na ito. Dito ko ngayon sa Tamagawahashi sa right side. Dito tayo guys. Ay! Kinagat! Meron na guys, kinagat niya. Hindi niya kuha. Hindi niya kuha. Ang bilis ng pag-atake niya. Meron guys, meron. Ay, sayang yun. Unang strike agad. Hindi natin dano guys, sayang. Pero nandyan siya. Babalik pa naman yan. Bababa na tayo guys para malabanan natin yung isda. Sayang. Ay. Tingnan ko mag-slide. Dahan-dahan lang tayo guys. Nung nagkas ako ng Noten ay talagang inatake ng sibas. Talagang nandyan lang siya. Pero hindi na nasundan, nawala. So nagkas ako ng mga bachi na lures, yung mga floating. Wala talaga. Unahin natin. Kaya ang ginawa ko ay nagpalit ako ng jigworm. Dito tayo sa Daiso na 16 grams. Magbutong drift lang tayo. At nagkas ako dito lang sa malapit. Ah guys, pison. So nagkahintay ko lang guys. Pison yan. Ah. Yes. Ating bottom drip guys. Ang kuha guys. 50. Bottom drift. Yes. Exciting talaga na ma-prove natin yung tsuri ng fishing. At masasabi natin na ang fishing talaga ay napag-aaralan at hindi lang patsamba-tsamba, kundi ito ay may sistema. At kung pag-aaralan natin yung sistema na yun, mapapa-improve natin yung ating chance na makahuli ng isda. Kung kaya ngayon, ginamit natin yung Japanese churi. Una ay tinarget natin yung isda na sa unang break line or tinatawag natin na kaki agari. Yan, ito guys. Ito yung tetra. Ayan, so dito natin siya nahuli guys. Oh. Dito so nandyan. Dito lang. Diyan sa kahoy. So itong linya nito. So ang tawag dyan ay kaki agari. So yung unang break line na mga 3 meters away lang sa atin, na ang difference lang ng lalim sa normal tubig ay mga 10 to 30 centimeters lang. So yung konting drop off lang o yung break line ay nakakuha tayo ng sibas na 50 centimeters. At eksakto talaga doon sa tsuri kung saan siya naghihintay. At yung pangalawang Japanese na fishing technique na ginamit natin is yung bottom drift. Balik tayo guys. Dito lang siya. Oh. Ang lapit niya. So every time natin guys, na kailangan natin i-check natin leader line. Kung meron bang scratch, wala naman. Talagang mabagal lang. Dito lang talaga sila sa unang line. So hindi natin kailangan mag-cast talaga ng malalayo. Kaya ganun lang. Ngayon naman is dito tayo sa second line. Masasabi na tayo dito. Kaya tayo. Ginamit ko na ay 10 grams na. Ganun pa rin, magbubutong trip pa rin tayo. Pero mahina na kasi yung current. Nadunit. Aray ko. Yeah. Munay ne. Sibasはこっちでしょ。ここ。違うか。Dito sa Japan,
meron talagang sistema ang fishing kaya hindi mo masasabi na patsamba-tsamba lang. Kahit exciting na makita mo mismo na yung tsuri. Totoo nga, tama nga yung tsuri na ang isda ay nasa kakiagari na malapit lang sa atin. Ang lesson sa atin dito ay kinakailangan lang talaga natin na alamin yung mga tsuri sa fishing at gawin ito. Kasi napag-aralan na nila yan, nagawa na nila. Lalong-lalo na dito sa Japan kung saan ito yung center ng mga fishing innovation. Kaya excited ako na i-share sa inyo yung mga teknolohiya, yung mga pamamaraan ng Japanese na magamit din natin dyan sa Pilipinas. Kung kaya't ipalo mo ang Fishing Sigbin para matutunan mo ang iba't ibang mga Japanese technique na talagang pinag-aaralan nila na merong sistema yung kanilang pag-fishing. Para sa iba pang mga Japanese fishing technique, panoorin mo ang video na ito. And of course, huwag mong kalimutan na mag-subscribe. I-click lang. Ito si Erwin na nagsasabi na ang fishing ay napag-aaralan. Peace on. Fish on.